bagong opera yung ulo ko. Hindi ako makapaglinis ng buhok nun. Kaya nag-decide na lang din talaga ako magpakalbo. Nakakatakot magpakalbo. Siyempre, hindi ko alam ano yung magiging impact nun sa self-esteem ko that time. Kasi, hindi ako makakilos. And then, makakalbo ako. But nung andun na kasi ako sa state na yun, talaga ba? Ang isipin ko ba talaga ay kung maganda ba ako or hindi kung kalbo ako? Halos nakaratay na ako. Sabi ko, okay, tanggalin nyo na yung buhok ko. Tutubo naman din yun eh. And hindi rin naman ako haharap sa internet for a long time. So maybe okay lang kahit magpakalbo ako. Para akong natanggalan ng years of stress and heartbreak sa ulo ko. Literal na nag-restart talaga ako. Parang wala kang bitbit. Dahil kalbo ako, hindi ko na iniisip yung buhok ko nun. Mas nag-focus ako about other things. Mas nag-focus ako about sa recovery ko. Physically, hindi ko na iniisipin kung ang kapal niya, itatali ko ba siya, paano ko siya i-style. Wala lang. Kalbo lang ako nun. At masaya ako nun. Kaya sinasabi ko sa inyo na yung pagkakaroon ka ng hydrocephalus, yes, nag-suffer ako, but other than that, it was very healing. A healing journey for me. Since nakalbo ako, ito na yung pinaka-healthy na state ng buhok ko so far. Kasi feeling ko, just like me, binigyan ko ng chance yung buhok ko na mag-restart. And now na tumutubo siya, feel ko kasi it's a clean slate. And it's healthy. I love my hair right now and I feel like it loves me back. Mas na-embrace ko na yung buong pagkatao ko. Ganun ka-powerful yung buhok.